What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ng One Punch Man Chapter 175. Sa chapter na ito ay mafe-feature ang inaantay nating laban sa gitna nitong si Saitama at ni Forte. May kita din natin sa chapter na ito ang pag-appear ng isang panibagong napakalakas na villain na hindi pa natin nakita maging sa webcomic. Ganun na rin ang hindi natin inaasahan na pangyayaring nag-take place pala matapos ang napakatinding laban sa gitna ng Heroes Association at ng Monster Association involving itong si Fubuki at itong si Psychos. As well as kung ano ang nakaraan sa gitna ni Fubuki at nitong si Psychos way back sa kanilang kabataan. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng One Punch Man. Konting recap mula sa previous chapter ay nakita nating nagpunta na nga itong si Fubuki at ang kanyang buong Blizzard group papunta sa isang lugar na hindi pa na-specify sa previous chapter na makita naman natin ngayon. Nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan sa loob ng idol industry na kung saan ay naroon itong si Amay Mask na naresolba naman niya right away. At nagsimula ng hamunin ngayon itong si Forte, itong si Saitama nang dahil sa sobrang pagkapikon. Proceeding ngayon sa chapter at hand which is One Punch Man Chapter 175 na pinangalanan na Visitor. At makita din natin sa cover page ng chapter na ito isang napakagandang art nitong si Fubuki. But proceeding tayo sa panels, makita natin na nagsimula na ngang mag-head out itong si Saitama at ang tatlong A-class na heroes na gustong gusto sana siyang ibuli subalit hindi sila naging successful. Sa paglabas ngayon ni Saitama sa kanyang dorm ay nakita niya ngayon ang dalawang monster na ito na sumusunod sa kanya. Sinabi dito nitong si Black S na bakit daw hindi pa siya pinapapasok nitong si Saitama, gagawin naman daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong kahit na sa mga chores lamang. And since mabait naman talaga itong si Saitama, naisip niya na gagawa na daw pala siya ng doghouse, but then nagkaroon siya ngayon ng idea. Naisip niya na bakit hindi na lamang alagaan ng kung sinong matatalo sa duel nila ni Forte ang dalawang monster na ito. Dahil nga napaka-prideful nitong si Forte, hindi siya agad tumanggi sa ino-offer nitong si Saitama, but instead chinek niya muna kung ano ba talaga itong si Black S at si Rover. Kaya nagsimula na namang mag-act itong si Black S na para bang isa siyang unggoy para nga naman hindi siya mahuli as a monster at mapatay right away. Subalit para bang naiitsurahan siya nitong si Butterfly DX na nagsabing baka daw monsters ang dalawang nilalang na ito. Kaya mas pinagpatuloy pa nitong si Black S ang pagpapanggap bilang isang unggoy. Subalit ito namang si Forte hindi na nag-isip ng kung ano-ano paman at ang iniisip niya talaga dito ay ang talunin lang itong si Saitama. He even thought na dahil daw ngayon ay meron ng pusta sa kanilang laban ay mas gaganahan pa siya. May kita naman natin na talagang pinagpapawisan at kinakabahan na ngayon itong si Black S dahil alam naman niya na hindi naman mananalo itong si Forte laban kay Saitama, which only means na ang mga kalaga sa kanila ngayon ay ang tatlong heroes na ito. At this point ay mapepredict natin na para bang ang tatlong A-class heroes na ito ay makakapasok sa grupo nitong si Saitama. Maybe not as close as Bang and the others pero maaring magkaroon lamang sila ng certain role dito na mag-alaga kay Rover at kay Black S. Balik naman tayo dito kay Forte at kay Saitama na sabi ngayon itong si Forte na medyo masikip daw ang labas ng apartment nitong si Saitama kaya pumunta sila sa isang mas malawak na lugar. Nakarating sila ngayon sa parking lot na dito nasisimulan ang paglalaban. Napaka-confident dito ni Forte at sinabihan pa niya itong si Saitama na kailangan daw ay seryosohin ni Saitama ang laban dahil kung hindi ay talagang masasaktan daw itong si Saitama. Habang ito namang si Saitama alam na alam naman kung gaano siya kalakas, sinagot naman niya itong si Forte na ganun din daw. Sinabi niya pa na pagkatapos daw ng laban ay huwag daw magmakaawa itong si Forte para sa kanyang buhay at huwag daw siyang mamilit na maging isang disciple nitong si Saitama tulad na lamang ng nangyari kahit kay Genos. Dahil sa kanyang sinabi ay pinagtawanan siya ngayon nitong si Butterfly DX dahil naisip nitong si Butterfly DX na mere confidence lamang ang pinanggagalingan ng mga bagay-bagay na sinasabi nitong si Saitama habang ito namang si Toad ay napaka-calm habang nagkakaroon ng kanyang sariling analysis. Still, mas boto pa din siya dito kay Forte dahil kahit papano ay alam naman niyang mas veterano na si Forte sa pagiging A-class hero. Then here it goes, binuhay na ngayon itong si Forte ang kanyang music player.
na nagpatuloy ng kanyang movement in a rhythm na tulad na lamang ng binanggit niya kung paano siya lumaban sa pakikipag-usap niya kay Saitama bago pa sila magsimulang maghamuna ng isang duel. May kita natin dito ang isang napakagandang art sana nitong si Forte. Subalit biglang para bang may sinasabi itong si Saitama na hindi niya maintindihan since nakakabit nga ang earphone sa kanyang mga tainga kaya hindi niya marinig kung ano talaga ang nangyayari sa outside world. Sinabihan pa niya itong si Saitama na masyado na daw huli ang lahat para mag-back out pa dahil nagsimula na ang duel. Ang hindi niya alam ay may paparating palang sasakyan na bumunggo sa kanya directly at nag-send sa kanya flying. Na dahilan kung bakit hindi pa man lamang nagsisimula ang duel nila ay natalo na agad ngayon itong si Forte, which only means as well na ngayon ay kailangan ng alagaan ng tatlong heroes na ito, si Rover at si Black S. Ang sasakyan na ito na nakabangga dito kay Forte ay ang sasakyan or convoy na sinasakyan nitong si Fubuki. Tulad na lamang ng nabanggit sa previous chapter na kung saan ay may pupuntahan itong si Fubuki kasama ang kanyang buong Blizzard group armed with so many weapons. So it means at this point na makakasama ngayon itong si Saitama sa kung anumang pupuntahan ngayon ni Fubuki. Habang nagkakaroon ngayon ng konting chit-chat sa gitna ni Fubuki at nitong si Saitama, meron namang isa pang visitor na nasa underground level naman na papunta din siguro sa kung saan ay pupunta itong si Fubuki. Isang napaka-unusual na unique na character na maging sa webcomic ay hindi pa nag-a-appear. So it means na at this part of the manga ay isang napaka-unique na kwento ang i-insert ng author na para bang magkakaroon tayo ng isang character na hindi pa natin ine-expect na mag-a-appear. Ang lalaking ito ay mayroong napakalakas na aura ng kanyang telekinesis or ng kanyang abilidad to the point na kahit na itong si Fubuki ay nasa malayong lugar or nasa ibang level of lore ay nararamdaman niya ang aura ng nilalang na ito na hindi pa dito at this point actually ay hindi pa pinapakita ang muka pero meron siyang parabang character na nire-resemble ang isang Joker nang dahil sa parabang na-realize ni Fubuki ang napaka-massive na amount ng kapangyarihan na ito na parabang alam na alam niya na hindi niya kayang tapatan ang kakayahan ng nilalang na yun na nasense niya. Sinama niya na talaga ngayon itong si Saitama papunta sa lugar kung saan siya ay papunta. Dahil alam na alam naman itong si Fubuki kung gaano kalakas itong si Saitama. Dito naman ay nagtataka na itong si Sickle Toad at itong si Butterfly DX dahil una nga lang daw ay nakita nilang kasama nitong si Saitama, itong si King at ngayon ay kasama naman ngayon nitong si Saitama ang Blizzard Group at maging si Fubuki. Nag-proceed na ngayon sa pagpunta itong si Fubuki at si Saitama at ang buong Blizzard Group papunta sa lugar na kung saan sila ay papunta talaga actually. The unexpected thing here is may nauna na palang visitor sa loob ng chamber na kung saan ay bibisitahin sana nitong si Fubuki kasama ang kanyang buong grupo. And it seems alam na alam nitong si Fubuki kung sino ang taong yon kaya nasabi niyang kailangan daw nilang i-cancel ang visitor na yon dahil isa itong emergency at kailangan sila Fubuki ang taong makapag-meet sa kung sino mang imimit nila sa chamber. Too bad na una na ang Joker character na ito at ngayon ay nakita nating nasa loob ng chamber na ito si Psychos. That means, ang imimit pala talaga nitong si Fubuki dito sa underground o para bang isang internment special facility ng Heroes Association ay itong si Psychos din. Habang unti-unting lumalapit ang taong ito papunta kay Psychos ay nasabi niyang napakadelikado and dangerous daw nitong si Psychos dahil nakita naman natin ang nai-broadcast sa television na napakalakas din talaga nitong si Psychos kahit na hindi pa siya naiko-combine kay Orochi. To the point na kaya din niyang makipagsabayan maging kay Fubuki nga o maging kay Tatsumaki. Regardless of whether she is combined with Orochi dahil naman kahit nasa kanyang sariling human form pa lamang siya ay napakalakas na niya na na-appointed din siya ng dragon level. Ngayon, ang kasama palang tatlong parang mga lalaki or executive ng Joker na tao na ito ay ang parabang mga may-ari ng Heroes Association at ibinenta lamang nila itong si Psychos dito kay Joker dahil nga wala na silang funds at masyado nang nagigipit ngayon ang Heroes Association. So it seems ang Joker na taong ito ay isang napakayaman na tao. To the point na kaya niyang isatisfy kung ano man ang hinihinging halaga ng Heroes Association para lamang makuha itong si Psychos at para makapag-conduct ng mga inhuman experiments dito kay Psychos. Dito ay marireveal na kung sino talaga ang taong ito at kung anong grupo ang kanyang kinabebelungan. Sinabi niya na sa pamamagitan daw ng appearance nitong si Psychos ay magkakaroon ng napakataas na advancement sa kanilang researches. At ang kanilang grupo ay tinatawag na Tsukuyomi. Isang pangalan ng grupo na hindi pa man lamang nababanggit maging sa webcomic, so it means na isang napaka-unique na character at napaka-unique na arc ang mangyayari ngayon dito sa kwento ng One Punch Man at this point.
Matapos marinig ni Psychos ang pangalan ng grupong Tsukuyomi ay bigla siyang nagalit at agad na umatake sa mga lalaking ito na para bang pumasok na agad siya sa kanyang rage mode. Subalit sa pamamagitan lamang ng isang gesture ng kamay ng Joker na tao na ito ay nakapag-create siya ng isang napakalakas na barrier na nakapagsalag ng atake na ginawa nitong si Psychos. At kung iisipin natin, napakalakas ng atake ni Psychos dahil nagawa niyang sabayan maging itong si Tatsumaki kahit na siya ay nasa human form pa lamang. And considering na kaya siyang pigilan ng Joker na tao na ito, it only means na napakalakas ng karakter na ito and isa siyang dragon level threat at least dahil kaya nga niyang pigilan ang atake ng isang dragon level threat. Then sa pamamagitan lamang ng isang simpleng gesture na naman na para bang gumamit siya ng isang virtual bullet sa pamamagitan ng pag-imitate ng isang baril gamit lamang ang kanyang kamay. Sa pamamagitan ng napakasimpleng gesture na ito ay napatigil niya agad itong si Psychos at napawala niya ito sa consciousness na kahit na maging itong si Tatsumaki ay hindi ganun kadaling nagawa dito kay Psychos. At kung iisipin na sabi pa dito ng taong ito na hindi niya actually gaanong ginagamitan ng force itong si Psychos dahil nga ayaw niyang madamage ang utak nitong si Psychos para nga magamit niya pa ang utak nitong si Psychos for the research. Nabanggit niya dito na itong si Psychos ay merong abilidad na makita ang future gamit ang kanyang third eye na malolocate sa kanyang utak. Kaya kailangan nila si Psychos para sa kanilang research. And then dito ay na-reveal na kung ano talaga ang itsura ng lalaking ito. Isang napaka-unique na karakter na talagang hindi pa talaga nagpapakita sa webcomic and makita natin para bang meron siyang isang signature na pattern sa kanyang noo as if para bang ang utak niya ay ginalaw na rin para nga ma-achieve ang ganong kakayahan. At kung papansinin natin mabuti, quite resembling siya ng isang karakter mula sa isang series na nire-review din natin which is Jujutsu Kaisen, specifically si Kenjaku. So does it mean na ang karakter na ito ay magiging isang napakalaking super villain din kasama ng kanyang grupo na Tsukuyomi? We don't know about that yet dahil wala din nga maging sa webcomic ang tungkol sa karakter na ito. But proceeding sa next panel, may kita natin na nasa isang napakalaking elevator na ngayon itong si Saitama at itong si Fubuki kasama ang buong Blizzard Group. Habang bumababa ang elevator ay nagkaroon ng parabang flashback sa kung ano talaga ang nangyari sa gitna ni Psychos at nito pa lang si Fubuki matapos ang nangyaring laban sa gitna nitong si Saitama at ng Awakened Garu. May kita natin na nagkaroon sila ng konting chit-chat and it seems magkakilala pala talaga itong si Fubuki at si Psychos. Magkasama pala sila sa isang organization way back then nang sila ay mga bata pa na tinawag nilang Society for Supernatural Research. Sa grupong ito ay tinaguri ang president itong si Fubuki at vice president naman itong si Psychos which only means na talagang meron silang deep connection and past at may dahilan lamang kung bakit biglang para bang hindi sila nagkasundo. May kita nating way back then ay alam na pala talaga nitong si Fubuki na maaring magresulta sa pagkabuo ng isang association na kukontra sa Heroes Association itong si Psychos. Subalit hindi niya yun pinigilan dahil naisip niya na kung dumating ang araw na malagpasan niya na maging ang kanyang kapatid na si Tatsumaki ay hindi naman siya mag-e-enjoy kung nag-iisa lamang siya sa peak ng lahat ng mga heroes. Maaring inisip nitong si Fubuki na pagdating niya sa peak ng herohood ay matatapos na ang kanyang achievement so mas maganda kung meron silang makakatapat na bubuuin naman itong si Psychos na ang Monster Association. Nabanggit dito ni Psychos na ang isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit siya kay Fubuki ay dahil at the age of 17 na kung saan ay malapit na siyang mag-peak or malampasan maging ang telekinetic powers nitong si Fubuki ay para bang gumawa ng paraan itong si Fubuki para masil ang improvement na mangyayari sana sa kapangyarihan itong si Psychos na hindi dito actually na-specify kung anong paraan ang ginawa nila para maisil ang kapangyarihan ni Psychos from becoming all the more powerful. Kayo nang bahalang mag-comprehend kung ano ang ginawa ni Fubuki dito. Then bumalik ang panel sa kung ano ang nag-take place matapos ang laban ni Awakened Garu at ni Saitama. May kita nating galit na galit talaga itong si Psychos kay Fubuki habang sinasabing nagpapakita na naman daw ngayon itong si Fubuki para pigilan ang paglakas na naman ng kanyang kapangyarihan. Kaya hindi na pinatagal ay agad na para bang bumuo ng napakaraming rock spikes itong si Psychos para mag-launch ng massive na attacks dito kay Fubuki. And makita nating nagsimula na ngang magkaroon ng napakalaking mga usok ng dahil sa nangyaring laban sa gitna ni Fubuki at nitong si Psychos. Then there goes this last panel or page na kung saan ay makita nating nagsimula na nga ang laban
sa gitna ni Fubuki at nitong si Psychos. And that ends chapter 175 ng One Punch Man. So maaring sa next chapter na chapter 176 ay makita natin isang napakagandang laban sa gitna ni Fubuki at nitong si Psychos dahil hindi naman nahayaang maputol na lamang ang kwento sa chapter na ito or specifically sa last panel na to. Personally, kung papipiliin tayo, alam naman nating mananalo sa laban na ito itong si Psychos dahil nga si Psychos ay napakalakas at natagurian ng isang dragon level threat kumpara kay Fubuki na isang class B hero lamang. Subalit kung iisipin naman natin, pinili lang naman ni Fubuki na manatili sa class B para nga makontrol niya ang pag-akyat ng mga heroes mula sa kanyang kinatatayo ang ranking. At ito namang si Psychos ay masyado ng pagod at maaring wala nang enerhiya para lumaban pa. Pero let's not speculate any further dahil malalaman naman natin kung ano ang kinalabasan ng laban, and kung iisipin natin, ngayong nakakulong na nga sa isang chamber itong si Psychos, it might mean na tinalo siya nitong si Fubuki sa kanilang laban. Or maaring may tumulong na ibang heroes para lang ma-apprehend nila itong si Psychos. Bumalik naman tayo sa isang napaka-unique na karakter na nai-introduce sa mismong chapter na ito na nakakabilong daw pala sa isang grupo na tinatawag na Tsukuyomi at may napakalakas din na psychic powers to the point na kaya niyang tapatan maging ang abilidad nitong si Psychos. Alam kong napakagulo ng nangyayari ngayon sa chapter 175 na ito, but don't worry dahil sigurado namang as the chapter goes on ay may e-explain ang tungkol sa lahat ng nangyayari sa chapter na ito. And maaring sa mismong chapter 176 pa nga lang ay may explain na ang tungkol sa mga bagay na yon. But anyways, what a great chapter ulit para sa One Punch Man. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa series na ito, ay siguraduhin mo lang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng One Punch Man. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on One Punch Man Chapter 176.